Nabago ang ayos ng buhok ni Yana, tapos inayusan din ito ng makeup. Mula roon, tumuloy sila sa isang boutique kung saan mismo ang mommy niya ang pumili ng damit para sa babae. Mulagat si Brandon sa tila transformation na yun ng dalaga. Nahantad ang tunay nitong ganda. Bayaran mo na, iho. Wika ng ginang. Mabilis naman siyang kumilos. Siya pa mismo ang pinabitbit ng kanyang ina na boutique bag na naglalaman ng hinubad na damit ni Yana. Ang sumunod nilang pinuntahan ay shoe boutique kung saan ibinagay ang biniling heels sa suot nito. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit binigyan ng mommy niya ng makeover ang dalaga. Mula sa shoe boutique, nagmamadali na ang kilos ng kanyang ina. Hindi nito binitawan ang kamay ni Yana. Ipinagtaka naman niya yun habang nakasunod sa dalawang babae. Palabas na sila ng mall. Nilingon siya ng ina at tinanong kung saan banda nakaparada ang kanyang kotse. Pinauwi na raw kasi nito ang driver. May pupuntahan ba tayo, mami? Tanong niya. Birthday ng tita Ani mo. Nakangiting sabi ng mama niya. Ho? Gulat niya. Napalunok siya. Nakababata nitong kapatid ang tinutukoy niya. Nawala talaga sa kanyang isipan, nakaarawan pala ng kanyang tiyahin. Ang masaklap pa, pupunta sila nakasama si Yana. His aunt always throws a lavish party on her birthday. It's a noted celebration where everyone would want to be a part of. Tapos, ang mga imbitado, mga kilalang tao sa lipunan, at dumadako sa kilalang newspaper ang mga litrato ng mga bisita. Mami? Bakit? Hindi niyo man lang ako ni-remind na wala sa isipan ko na kaarawan niya ngayon. Ni wala akong kadaladalang regalo. Saad ni Brandon. Matutuwa na ang tita Ani mo na makilala si Yana. Napatingin siya sa babae. Tahimik ito. Kumbinsido siyang nasorpresa rin ito. Pero wala ring magawa kagaya niya. Pero nagustuhan niya ang bihis nito. Nagawang mapalitaw ng mami niya ang tunay na kagandahan ng dalaga. She would be a head turner at the party. Saan ho pala ang party? It's a cruise party. Nakadock ang barko sa tabi ng Manila Oceanarium. 9 ang alis ng barko, palaot. Don't worry, hindi yun aalis na wala pa tayo. Matagal na raw kayong di nagkikita. Pareho naman ho kaming busy. Umuwi na ho ba si Mang Ramon? Huwag ka mag-alala, di nakataabalahin mamaya. Nauna na si Ramon roon. Si Rosa na lang ay hatid mo mamaya. Wala naman siyang naging problema sa parking. Naroon na ang barko. May nakita siyang pasakay na may ibinigay na card sa dalawang lalaki sa mismong paanan nun. Maliwanag na strictly by invitations only. Good evening, Mrs. Cruz and sir. We don't have an invites. It's okay, ma'am. Thank you, Philip. You're most welcome, ma'am. Philip, I want you to meet this lovely and dashing lady. She's Yana, Brandon's girlfriend. Thank God, my son is now having a love life. Nakangiting saad ni Mrs. Cruz. How are you, Ma'am Yana? Fine. Tipid niyang sagot. You're indeed lovely. Thank you. See you around, Philip. Sure, ma'am. Tumuloy na sila sa barko. Sinalubong sila ng isang babae at sinabihang sumunod sila rito. Dinala sila sa isang bulwagan kung saan naroon ang mga bisita, nakipagsosyalan sa isa't isa. Mila! Dory! Napatingin si Brandon kay Yana. Hindi ito alangan sa mga naroon. She's dressed to kill. Nag-uumapaw ang kagandahan niyo ng dalaga. Ipinakilala ito ng kanyang mommy sa kausap. Nobya talaga niya. Kailan ang kasalan? Excited na tanong ni Dory. Malalaman mo, Dory. Excited ding sabi ni Mila sa kausap. Iho, Brandon. Congrats in advance. Anya nito. Basta lang siyang tumango. Nakita niya ang kanyang tita Ani na palapit sa kanila. Sinalubong ito ng mami niya. Saglit na naghuntahan ng mga ito at ipinakilala rito si Yana.
Ano ang business ng mga Vasquez, Yana? Tanong ng Tita Annie. Sorry, but we don't have a business, ma'am. I am currently connected at Dell Corporation as a supervisor in communication department. A simple employee and I'm very proud of it. Sagot niya. Oh, dear, personality-wise, you got it. You are definitely lovely, but if I have to be frank with you, you are not in our league. But still, I respect my nephew's decision whom to marry. Good luck, Yana. Saad ng Tita Annie niya. Napailing-iling si Brandon. Hindi pa rin nagbabago sa talas ang dila ng kanyang tiyahin. Sa pagtutok ng paningin niya kay Yana, tila hindi naman ito apektado kahit na papaano nakahinga siya ng maluwag. Enjoy the party. Sure, tita. Her world is spinning fast. Naging sunod-sunuran si Yana sa gustong mangyari ng ina ni Brandon. Hindi na lamang siya nagprotesta pa. Wala rin namang ibubungang maganda kung tumanggi siya sa gusto nitong mangyari. Sa kaarawan na yun ng kapatid ng ina ni Brandon, puro importanteng tao sa lipunan ng imbitado. 4 na senador ang nakita niyang naroon. Tapos may mga banyaga rin. Halos nagawa siyang maipakilala ng tita Mila niya sa mga bisita. Ipinangalandakan talagang nobya siya ni Brandon. Naroon na sila sa laot. Kakaiba ang kasiyahang yun, unang beses na naranasan ni Yana. Brandon. Sabay silang lumingon ng binata sa tumawag ng pansin nito. Isang babae ang palapit sa kanila. May kupitang dala. Napansin niya ang pagtutok ng paningin nito sa kanya. Parang nananan siyang di niya mawari. Carmi. Nakita niya ang paghalik ni Brandon sa pisngi ng babae. Carmi Francis. Yana Vasquez. Kaswal silang nagpalitan ng pangalan. Walang beso-besong nangyari. Nalaman kong nobya mo raw si Yana, Brandon. Carmi. Wika ni Brandon. Ang pagkakaalam ko, ang nobya mo ay si Marga Soriano. Paano nangyari na si Yana Vasquez na pinsan? Kahapon lang nagkita kami. We even had lunch. Nakakagulat Anong ibig sabihin nito? Nalagay bigla sa alanganin sitwasyon ang pakiramdam ni Yana. Napatingin siya kay Brandon. Nangangahulugan ba yun na tapos na ang palabas nila? Dagdagan pang kakaiba ang tingin sa kanya ni Carmi. Oh, namamangka ka talaga sa dalawang ilog. Huwag kang maingay, sambit ni Brandon. You silly man. Napailing-iling na sambit ng babae. Ang akala ko pa naman ay si Marga ang isasama mo. See you around. Anya nito. Hindi pa tapos ang gabi, gustuhan naman niyang umuwi. Malabo yun dahil nasa laot sila at malayo sa pinanggalingan. Napatingin siya sa lalaki. Kibit balikat ang binigay nito sa kanya. Nasa opisina siya kanina nang tawagan ako ni Mommy. Panimula ni Brandon. Sa totoo lang, gusto niyang makilala si Mommy pero imposibleng mangyari yun sa ngayon dahil ikaw ang naipakilala kong nobya. Mas mabuti siguro kung tapusin na natin tong drama natin, Brandon. Okay lang sa akin na di na kumita mula sa'yo. Nandito na pala si Marga. Palabasin na natin nag-break na tayo. Suhestyon ni Yana. Paalisin na muna natin si Mommy. Pagbalik niya, si Marga na ang ipakikilala ko sa kanya na nobya ko. Wika ni Brandon. Sige. Tipid niyang sagot. Hindi siya dapat na makaramdam ng dismaya dahil batid niyang sa simula pa naman palabas lang ang relasyon nila ni Brandon. Humakbang siya palapit sa deck ng barko. Mula sa kanilang kinaroroonan, kitang-kita ang kahabaan ng Rojas Boulevard. Naramdaman niya ang pagtabi sa kanya ng binata. Huwag mo na akong bayaran Bakit? Ang mahal nitong damit at sapatos tapos nagpa-parlor pa ako. Huwag mong asahing ibabalik ko ang kulang Ibalato mo na lang yun sa akin. Pasensya na Sambit ni Brandon. Okay lang yun. At least, nakaranas ako ng cruise party tapos naranasan ko rin ang biglaang preparasyon.
Masok lang ako ng mall paglabas ko. Muntikan ko nang di nakilala ang aking sarili. Nakangiting saad niya. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Brandon. Gusto mong malaman ang totoo? Tanong niya. Oo. Hindi eh. Hindi ako sanay sa ganitong kasiyahan. Puro mayayaman tao ang imbitado. Nakakalula. Tapos, napakagatlabi siya. Hindi niya kayang sabihin ng tila panlalagay sa kanya na mag-inang Annie at Carmi sa alanganing sitwasyon. Oh, forget it. Huminga siya ng malalim. Ganoon lang talaga si na Carmi at Tita Annie. Sagot bigla ni Brandon. Nagawa na pala nitong mabasa ang naroon sa kanyang isipan. May posibilidad na malaman ni Tita Mila ang katotohanan, Brandon. Given na malaman yun ni Mommy, iisipin niyang normal sa kagaya ko magkaroon ng dalawang nobya. Bibigyan niyo ng bigat ang ginawa kong pagpapakilala sa'yo sa kanya. Iisipin nun na ikaw ang mahal ko. Wika nito. Gusto niyang kiligin sa tinurang yun ng lalaki, pero pagdadahilan lamang yun ni Brandon kaya hindi siya dapat magpaapekto. Another surprise came late that evening when his mother reminded Yana about her standing invitation on Saturday. Please like, subscribe, notify,